Gandang araw mga ka-basic. So sa video po na ito, share ko lang sa inyo ang isang DIY kung paano linisin ang ating aircon sa ating bahay. So hindi nyo na kailangan na ipagawa yan sa labas at ipagawa sa iba. So kayo mismo ay kayang-kaya nyo nang gawin. So tingnan nyo kung gaano ka dumi itong aircon na gagawin namin ngayon. At bali, after naming linisin, ito na po yung magiging itsura po niya. Okay, itong ganito kadumi ay nasa 6 months pa lang po ito na nung last na pinalinis. Bali, siguro dahil nga nasa outdoor yung likod ay talagang sobrang dumi. At napansin nga namin dahil nga dun sa unang gumawa ay kulang-kulang na yung screw at medyo maingay na yung, kumbaga yung garalgal yung andar niya kasi nga kulang-kulang na yung screw. So mas maganda na kayo yung magdi-DIY, at least alam nyo kung paano ingatan yung inyong aircon o inyong gamit. So bali, ito, sundan nyo na lang po yung video, panoorin nyo mabuti para makita nyo kung ano yung ginawa namin para malinis ito at hindi nyo na kailangan magbayad pa. Bali, una, binasa muna namin yung dumi na nakakapit dun sa coil. Bali, para lang, kasi tuyong-tuyo siya para lang mabasa ng konti. So, gamit lang kayo ng hose ng tubig. Tapos dito, nagmix lang kami nung solution para yun yung gagamitin namin para lumambot yung dumi na nakakapit dun sa coil ng aircon. Tapos, ang gagawin namin ay ilalagay lang namin siya dun sa spray bottle para may spray mo siya dun sa mga gilid-gilid or sa sulok nung coil. Tapos yung iba, pwede mo na siyang ibuhos dun sa mga kita naman. Pwede mong ibuhos na lang yung tubig na may solution. So, ganito lang gagawin mo. Yan, para pumasok dun sa mga sulok-sulok, kailangan i-spray mo siya para, kumbaga, maabot niya yung gitna ng coil. Kasi dun nakasiksik yung mga dumi. So, dito kasi kapag punong-puno ng dumi yan, wala nang nahihigop na hangin yung inyong aircon. So, kumbaga parang barado na siya dahil nga sa dumi. So, ang gagawin ng solution, papalambutin niya yung dumi na yon para kapag in-spray natin siya mamaya ng tubig, or kapag nag-finishing na tayo ay madali na siyang matanggal. So ganyan lang gagawin nyo. Actually hindi lang naman yan sa coil, kahit dun sa mga plastic part, dun sa styro. Sa styro medyo dikit yung dumi kasi nga yung styro kasi 'di ba parang malambot siya na parang kinakain ng dumi. Parang lumulubog talaga yung dumi. So pero natatanggal pa rin naman siya. Tapos yan, pati yung likod kailangan yung sprayan. So, kung feeling nyo okay na, na-sprayan nyo na lahat, pwede nyo naman ulitin. So, ito kasi ang mangyayari, after nyo na mag-spray, antayin nyo lang siya mga 4 to 10 minutes para matunaw niya yung dumi. Para matanggal niya yung pagkakadikit dun sa metal o kaya dun sa coil. So, i-spray lang natin siya hanggang likod o hanggang sa mga plastic parts na gusto mong tanggalin yung dumi. So, ipa-fast forward ko na lang po yung video para makita nyo ng mabilisan kung hanggang saan, hanggang anong part yung ini-spray namin. Pwede naman palitin. After 10 minutes, ayan na siya. Parang may bula siya at parang nakaimbos na yung dumi. Kumbaga natanggal na yung dikit dun sa coil at sa mga metal part ng ating aircon. Ibig sabihin, hindi na siya kapit na kapit dun sa coil. And then, continue tayo. Bali, ito po yung gagamitan na namin siya ng pressure washer. Kung mapansin nyo, parang ang lambot ng dumi. Kanina, hindi mo yan matatanggal ng ganyan lang. So, kung wala po kayong pressure washer, pwede naman yung tubig na kung malakas yung pressure lang, kahit hindi masyadong malakas, buhusan nyo lang siya, madali na siyang matanggal. Or kung meron kayo kahit toothbrush, gamitin nyo para hindi pwede yung matigas na brush kasi masisira yung ano niya, yung coil, magkakaroon niya ng parang lubog. So, mas maganda kung may gripo na medyo mataas yung pressure ay yun na lang gamitin nyo kung wala kayong pressure washer. By the way, itong pressure washer ay 700 pesos lang online. So, kung gusto nyong bumili,
Nandyan po yung link at pwede nyo pindutin. Tapos kung napansin nyo, ito yung fan or plastic parts ng aircon. Bali, nilagyan din siya kanina nung solution at ganito na siya ngayon. Ganyan siya kabilis tanggalin yung dumi. So pag tinamaan siya nung pressure washer, ay tanggal agad yung dumi. Yung itim na nakikita nyo, yan yung dumi na kumapit sa kanya. Actually, yung dumi na yon hindi yun natanggal nung unang naglinis. Kasi kumbaga, ano na siya mancha na siya dun sa plastic. Pero ngayon, dahil nga dun sa solution na ginamit namin, ay napakabilis niyang tanggalin. So, kung iisa-isain mo yung bawat blade nung fan, ay talagang tanggal. Tapos, ito yung fan naman sa likod. Ayan, kung napansin nyo, di ba? Biglang from itim ngayon ay naging puti. So, ganyan kalambot yung dumi after na ma-sprayan siya nung solution. Yan, ang bilis niyang tanggalin. So, dito kung meron kayong kahit na toothbrush, pwede nyo siyang i-brush para mas malinis. Kung wala kayong pressure washer na gamit. Yan, ganyan siya kabilis. Ganyan kadali yung paglilinis natin. Ayan po yung itsura niya ngayon. Kanina sobrang dumi, kapit na kapit at sobrang kapal. So ngayon, ito na po yan, parang brand new na. Sobrang linis, sobrang kinang, wala ka na makitang dumi. Tanggal talaga siya. Unlike dun sa normal na nilinis natin gamit yung sabon o kaya brush. So ito talagang linis na linis. Ang gamit po natin ay itong alkaline based na aircon cleaner o kaya hanap lang kayo online ng coil cleaner. Yun po yung ginamit natin na solution para malinis yung ating aircon. Tapos itong video na po ito para ipakita ko naman sa inyo na pwede po siyang linisin nang wala kayong pressure washer. So kung sa tubig na wasa lang o kaya gripo ay pwede rin po siya. Bali, ganyan po yung magiging itsura niya. Pero mas marirecommend po natin na gumamit kayo ng pressure washer. At ito po yung aming gamit na pressure washer naman. So, 700 to 1,000 lang online. Makakabili na po kayo. At kung gusto nyo po ng sure at magandang quality, pindutin nyo na lang yung nasa link sa baba po ng description ng video na to at yun, sure po kayo na okay po yung quality na mabibili nyo. Tapos, ito naman po yung kung paano namin tinimpla yung ating solution. So, ang ratio niya ay 1:1 hanggang 1:10. So, ang ginawa namin 1:5 lang. Kumbaga, isang takal nung solution, tapos 5 takal nung tubig. Para hindi siya masyadong matapang, hindi rin naman siya masyadong malabnaw. Kasi pag 1:1, ang dami yung mauubos na solution. So, masyadong matapang yon at pwede naman yon para mas tanggal talaga yung dumi. Pero, so, ginawa nga namin 1:5. Kumbaga, sure naman na natanggal pa rin naman yung dumi at sakto naman yung linis na nakuha namin. So, sakto lang, 1:5. So, kung magtitimpla kayo, depende pa rin sa inyo kung gusto nyong 1:1 or 1:10 kung medyo nagtitipid kayo. At kung okay naman sa inyo na masayang ng konti yung solution, 1:1. So, nasa inyo na po yon kung paano nyo titimplahin. Ang result, same din naman, maganda. Syempre, kung medyo napalabnaw ninyo, pwede namang timpla ulit kayo, ulitin nyo lang para kung may natira man na dumi, pwede naman siyang matanggal sa pangalawang linis. Yun nga lang, medyo masasayang yung oras nyo sa paggawa. Mga ka-basics, maraming salamat sa panunood at sana po ay pa-like at pa-subscribe naman
para sa mga susunod pa po nating video. Maraming salamat.